grasya, Diyos ay kapiling niya tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos." Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good evening. Alam mo ninyo mga kapatid, mahalaga ang araw na ito sapagkat ipinagdiriwang nga ho natin ang isang napakalagang dogma o isang mataas na turo ng ating simbahan tungkol sa ating kaligtasan. Tayo po ay nasa 2nd linggo sa panahon ng Adbyento. Kaya nga kanina, nung entrance, sabi ko dapat nag-Marian song, pero pinaghalo naman pala. Tamang-tama sa pagdiriwang natin ngayon. Adbyento at ang dogma ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. 2nd linggo ng Adbyento, panahon ng paghihintay at paghahanda sa kanyang pagdating. Alam mo natin mga kapatid, tinuro sa atin, ito pong ating Adbyento ay paghihintay, paghahanda natin sa pagdating ng pagsilang ng Panginoon. At kailan po ang unang pagdating? December
Ay, para hindi tayo sigurado doon na. Kailan ang unang pagdating? December 25. Ang pagsilang ng Panginoon. Yan ang unang pagdating na ating pinaghahandaan at ipagdiriwang napakabilis ilang linggo na lang. Pero meron pa daw isang pagdating. Ang pangalawang pagdating. Kailan po ang pangalawang pagdating? Huwag niyong susubukang sumagot. No? Baka tayo magtakbuhan dito. Wala akong nakakaalam ng pangalawang pagdating. Dahil kung ang una ay ang kapanganakan ng Panginoon, ang pangalawa ay ang pagbabalik ng Panginoon. At walang nakakaalam nun. Kaya nga, sabi ni Father Jenny, nung ating Advent Recollection, ang buong buhay natin ay Adbyento. Napakahalaga nun. Kung paano tayo ngayong Adbyento ay naglilinis ng bahay, may kumpisalang bayan tayo sa Biyernes, tayo ay nagiging mabait, nagsisikap tayo makipagbati na sa mga kaaway, nagsisikap tayo na ayusin na ang mga gulo. Abay, hindi lang ngayong December yan. Buong buhay natin Adbyento. Naghihintay, naghahanda tayo sa kanyang pagdating. At bakit daw po may pagdating? Bakit meron tayong tinatawag na incarnation? Sapagkat kailangan natin ng salvation. Kailangan natin ng kaligtasan para mailigtas ang sangkatauhan. Dahil narinig natin sa ating unang pagbasa, muling ipinaalala sa atin ang kwento ng ating unang magulang at ang kanilang pagkakasala. Kaya kailangan natin ng kaligtasan. Kaya meron tayong Kristong isinilang sa mundo upang maging kaligtasan ng tao. Siya ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Mga kapatid, hindi na lang basta lumitaw ang Panginoon. Hindi lang siya basta na lang dumating. Siya ay ipinagdalang tao ni Maria. Ang babaeng bukod na pinagpala, hindi lang sa babae actually, sa lahat ng tao. Si Maria ay pinagpala sa lahat ng tao. Bakit mga kapatid? Ito ang araw, although kahapon naman talaga, December 8, pero nagkataon, tumama ng second Sunday of Advent. Alam natin na ang panahon o ang linggo ng Adbyento ay mas mataas. Kaya po, ang pagdiriwang ay ngayon natin ginagawa. Ang araw na ito ay ang paggunita natin, pagbibigay parangal natin kay Maria bilang babaeng pinagpala sa lahat ng tao. Dahil, makinig po kayo, kung tayo ay hinango ng Diyos sa kasalanan, si Maria, simulat sa pool, ay hindi nagkaroon ng mantsa ng kasalanan. Yun ang pinagkaiba natin kay Maria. Tayo ay nagmana. Minana natin ang tinatawag na kasalanang orihinal. Pero si Maria, bilang babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Kaya nga meron tayong Mariang ipinaglihing walang sala. Mga kapatid, doon tayo nalilito. Hindi po siya naglihi, ipinaglihi siyang walang sala. Ang Immaculate Conception ay hindi po tungkol kay Mariang nagdadalang tao. Si Maria ay ipinagdalang tao ng kanyang nanay na si Ana. Sa sinapupunan pa lang, malinis na si Maria. Tayo ay kinakailangang mabinyagan. Tayo ay kinakailangang mangumpisal. Dahil sapagkat tayo ay nagmana, minana natin ang tinatawag na kasalanang orihinal. Yun ang pinagkaiba. Ang ganda ng caricature na aking nakita. Kumbaga, tayo nakalublob sa kasalanan at hinahango. Pero si Maria ay hindi nailublob doon sa kasalanan. Yun ang natatanging grasya na binigay ng Diyos kay Maria. At bakit? Sapagkat kailangang maging malinis ang kanyang magiging sinapupunan kung saan magsisimula ang buhay ni Kristong
taong totoo at Diyos na totoo. December 8, 1854, si Pope Pius IX ang nagproklama ng dogma ng Immaculate Conception na si Maria ay ipinaglihing walang sala. Ngayon, Father, ano naman ang kinalaman? Ano ang mensahe ng pagdiriwang na ito sa atin? Ano ang gustong ituro sa atin ng dogma na ito? Bilang mga taong may mga hinahangad, bilang may mga taong hinihintay pa sa buhay, lahat naman ho tayo. Kaya nga yung tanong ko nung linggo, ilang kaya sa atin dito, ang hanggang ngayon, may ilang linggo, ilang buwan, ilang taon nang hinihingi kay Lord na hindi pa niya binibigay. Matatapos na yung taon. Sa tingin mo, bago matapos ang taon, ibibigay na niya. Gagawin na niya. Ipagkakaloob na niya. Bilang mga taong may hinihintay pa, isa lang ang nais ituro rin ng dogma na ito. Maniwala at magtiwala tayo sa natatanging paraan at panahon ng Diyos. Hindi lang sa kung ano ang kalooban ng Diyos, pero sa kung ano ang paraan ng Diyos. Madalas sinasabi natin, what is the will of God for me? Pero hindi natin pinaniniwalaan ang ways of God for me. Hindi sa kung ano lang ang kalooban ng Diyos, pero sa kung ano ang paraan ng Diyos. Huwag mong isipin kagad na dahil hindi mo pa nakuha, hindi pa naibigay sa iyo, hindi nakikinig ang Diyos sa iyo. Merong isang sikat na linya, trust the process. You have to trust the process. Magtiwala ka sa natangtanging paraan at panahon ng Diyos. Si Kristo, hindi naman basta na lang lumitaw. Siya ay ipinagdalang tao rin ni Maria. Siya ay naging sanggol kagaya natin. Siya ay naging binata, naging bata, nakaranas ng lahat maliban sa kasalanan. Alam niyo mga kapatid, minsan mabilis tayong panghinaan ng loob kapag hindi pa nakukuha at nangyayari ang hinihingin natin sa Diyos. Katulad ni Maria sa ating ebanghelyo, nung sinabi ng anghel sa kanya, ikaw ay maglilihi at magdadalang tao at ikaw ay magkakaroon ng anak. Hindi naman sinabi kagad ni Maria, sure. Yes, hindi kagad. Ano ang sabi ni Maria? Paano mangyayari ito? Tell me how. Siguro, sinasabi rin natin sa Diyos yan, Panginoon, paano ko pa kaya mababayaran ang lahat ng utang na ito? Paano ko pa kaya pagbabatiin ang mga anak kong ito? Paano ko pa kaya aayusin ang bahay namin? Paano pa kaya? Pero siguro, marami ka ng paano noon na nalampasan mo na naayos mo rin. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong gabing ito, taglay ang pag-asa, taglay ang pagpapalang tinanggap ni Maria. Tapusin natin ang taon na ito ng naniniwala at nagtitiwala sa paraan, sa panahon ng Diyos. Sabi ko nga, kapag nakatanggap ka ng no sa hinihingi mo, kapag bukas sa isang araw, parang no pa rin ang sagot ni Lord, lagi mong tatandaan, ang no, pwedeng hindi naman now over. Ang no, pwedeng next opportunity. Araw-araw, matatapos ang maghapon. Pero ikaw, hindi ka pa tapos. Inaayos ka pa ng Diyos, magtiwala ka sa plano ng Diyos. Amen.